Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel. Bisitahin naman natin itong isang foreclosed property naman dito sa may Imus, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa may Green Park Villas. Dito lang ito located sa may Phase 1 kasi dalawa po yung Green Park Villas dito. Bali Phase 1 tsaka Phase 2. At itong location naman ng subdivision, ano lang din naman siya, tagusan lang din naman yung Phase 1 tsaka Phase 2. Kaya pwede kang dumaan either dito sa gate ng Phase 2 or pwede din doon sa gate ng Phase 1. Ipapakita ko na lang siya mamaya. Pero yun, dito tayo ngayon sa may Malagasang Road. Straight lang natin itong kalsada papunta doon sa subdivision. Itong pinaka-entrance gate naman itong Phase 1 is along the way siya dito sa Malagasang Road. Itong way na tinatahak ko ay papuntang Dasmariñas, Bayan. Pero dito lang tayo sa unahan ng Open Canal Crossing. Dito lang naman to sa unahan yung pinaka-entrance niya. So malapit lang siya. Ang kagandahan naman dito sa location, pinapalaparan itong Open Canal Road, meron na siyang overpass at yun, kung maayos na itong mga kalsada dito, mas mapabilis na yung biyahe. Kagaya dito sa may Malagasang Road, tingnan naman may ano na siya, may road widening na siya. So meron na siyang extra lane. Yun nga lang ginagawa pa ring parking yung mga ano dito, yung mga extra space dito, di ba? Ang kukulit ng mga ginagawa pa rin siyang parking. Pinapalaparan nga yung kalsada, ginawa namang parking. So wala din. Pero at least sana soon malilinis din yan. At dito sa Open Canal Road, pinapalaparan din yung mga kalsada kaya mas mabilis na yung biyahe dito. Kung papasok kayo pa Alabang, mas mabilis yung access dito kasi dito lang siya sa may Open Canal Road. Diretso na siya tagos ng Daang Hari. So kapag Daang Hari kayo dumaan, mas mabilis yung biyahe papuntang Alabang. Gaya din nung kung pupunta kayong General Trias, dito ay tagusan din naman itong Open Canal Road papunta doon. At kung pupunta kayong Dasmariñas, ito is mas accessible itong kalsada ng Malagasang Road papuntang Dasmabayan. At vice versa, dito naman ay walang problema sa transportation kasi yung mga jeep dito bumibiyahe ay dumadaan siya talaga dito sa may Malagasang Road. At itong pasukan ng subdivision, ang pinaka-entrance gate nito is dito siya along the way sa Malagasang Road. So very accessible itong pinaka-subdivision niya. Yun lang ay itong bahay ay parang meron siyang nag-occupy pero mabait naman yung nakatira dito. Sabi din naman niya na hindi naman daw siya talaga yung official na may-ari ng bahay. Nakikitira lang daw siya kasi gumagawa din daw siya ng mga bahay dito kung may nagpapagawa. Kaya yun, pwede nyo din siyang kontratahin kung makuha nyo itong bahay. Depende lang sa inyo kung gusto nyo i-bid itong property. Pero ito naman ay medyo luma na siya at ano na din, parang mahaba na yung matanim siyang atis sa may harapan niya at mahaba na yung puno ng atis. Tapos maraming tambak dito sa pinaka-property, madaming mga kalakal. Hindi ko alam kung sa kanya din yung mga kalakal, pero kung makikita niyo siya, madaming tambak nga siya. Mula sa labas papunta sa loob, napakaraming tambak. Kaya yon, marami din kayong lilinisin kapag nakuha niyo itong property. Depende naman sa inyo kung gusto nyo mag-bid dito. Pero yun nga, ang habol ko dito siguro kung ako yung mag-bid ay itong access road niya kasi nga mas maganda nito. Ito yung kagaya niya, nakikita natin yung flyover na bagong gawa dito sa Open Canal Road kaya mas mabilis na yung access niya. Dito nga lang sa ilalim ay medyo lubak-lubak yung kalsada at yung Open Canal Road ay kasalukuyan pa rin talaga siyang ginagawa. Marami pa talaga siyang portion na hindi pa tapos or mga lubak-lubak pa din. Dito, paglagpas natin dito sa crossing na ang Open Canal Road, dito lang sa unahan itong pinaka-entrance gate niya. Friends, salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga videos. Para sa bago pa lang sa aming channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated ka kapag mayroon tayong mga bagong upload. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po tayo agent or connected sa pag-ibig for closed properties. Kagaya lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Ito na po yung pinaka-entrance gate ng Green Park Villas Phase 1. Pasok tayo dito sa loob. Ang location naman nitong property ay nasa Block 3 Lot 24, siya ang pinaka-address niya. So, galing dito sa pinaka-main gate, dapat kakanan kayo doon sa pangalawang kanto. Pero yung ginawa ko sila magawa ako dito sa kabilang side kasi hindi ko naman kabisado kung saan located itong pinaka-block number niya. Dapat ito, yung kanto na to, pakanan. Diyan siya papasok doon sa Block 3. So, kung tutuusin, napakalapit niya lang talaga dito sa pinaka-main gate. Yun nga lang ay dito ako dumaan sa kabilang side. Kaya dito muna tayo, itutur ko muna tayo kaya saglit. Di naman ganun kalapad itong Phase 1, kaya mas mabilis lang din naman to. Dito lang ako dumaan hanggang doon sa dulo. Doon para sa dulo ay meron silang covered court. Parang covered court yung nasa dulo nitong kalsada. So dito parang ano na siya, parang perimeter house na yata to dito. Hindi ko sure pero from here, diretso lang tayo doon, pababa.
Tapos, yung dulo nitong kalsada na to, meron siyang parang covered court sa dulo. Tapos, nakaloop din naman siya pabalik doon sa taas. At dito ay may daanan din naman siya papunta doon sa phase 2, palabas ng Open Canal Road. Papakita ko lang siya kasi doon tayo dadaan mamaya paglabas mula doon sa pinaka-property. So, dito, tour muna tayo. Kung makikita nyo, marami din naman dito mga naka-street parking. Ganun din naman kasi yung status ng mga bahay dito eh. Standard cut ng mga townhouse at walang parking space. Yan yung sinasabi ko sa dulo na parang covered court or clubhouse nila. Pero dito tayo babalik sa kalsada na to. Pabalik tayo doon sa labas. Tapos doon tayo tutuntunin natin itong pinaka-block number niya. Itong kalsada na naman ay nakaloop pabalik doon palabas. So pwede din kayong dumaan dito papunta sa gate. Yan. Alam ko hindi naman binabaha dito. At ano siya, malawak yung space niya. Ang kagandahan dito ay ano siya, naka-deep well sila. Good hands yung water provider nila, kaya walang issue dito sa tubig. Bali dito ako pumasok pala kasi dito lang siya located, yung pinaka block 3. Tapos parang pinaka dulo ba to? Dulo yata nitong kalsada na to. Ayan, diretso lang tayo dito. Dito sobrang sikip na tingnan kasi yung daming naka-parking, nilaki ng mga sasakyan dito. 'Di ba? Nakikita niyo naman. Tapos, dito tayo sa dulo. Diyan naman ay meron din tagusan palabas doon sa gate. Kakanin lang kayo dyan sa dulo. Palabas na siya ng main gate. Yan nga lang ay merong naka-tent dyan. Parang nagpa-party yata. Kaya hindi ako dyan pumasok. Dito ako dumaan. Ito yung pinaka block 3. Yan. Tapos, diretso na natin itong kalsada. Papunta doon sa dulo. Hanggang matunto natin yung pinaka lot 24. Dito may tindahan din pala dito. Maraming nakapark na e-bike. At yun, kapag meron kayo sasakyan, medyo pahirapan dito sa parking. Kasi street parking lang yung option nyo. At itong bahay, ito na siya, yung pinakabahay, yan, may tanim siyang atis, puno ng atis ba to sa may harapan? Park lang tayo dito para makita natin yung tsura niya. Ito na yung tsura ng bahay, meron siya parang hagdan dito, kaya okay din pala itong property, elevated siya. Hindi siya mas madaling mabaha, pero alam ko hindi naman binabaha dito. Ayan, ganyan yung tsura niya. Meron siyang tanim sa harapan kaya di siya kita. Ganun din naman kung titingnan nyo sa website, yung picture na nakapost doon ay may nakaharang din siyang puno kaya hindi siya gaanong kita. Pero yan, ganyan yung itsura niya, 'di ba? Ang kagandahan dito, yung dalawang kapitbahay niya ay fully renovated na, nagpapa-extend sila sa harapan. Kaya yung gagastusin niyo dito, may ano na kayo, may libre na kayong bakod sa magkabilang side. 'Di ba? Hindi siya gaano ka magastos kapag nagpa-renovate kayo. Try naman natin silipin itong property sa malapitan kung ano itsura niya. Ito pala ang kalsada dito ay nakaloop din naman siya dyan. Yan yung loop palabas doon sa phase 2 kung gusto nyo doon dumaan. At dito naman ay palabas ng main gate kung gusto nyo dyan dumaan. At ito yung pinaka-itsura ng property. Marami siyang nakatambak dito. Yung pinto niya dito sa harapan ay sira-sira na nga talaga. At pati yung loob ng bahay ay marami ding nakatambak. Yun nga lang, maganda dito, may mga tanim din. Parang inaalagaan din niya yung bahay. Yun ang na-mention ko kanina ay may nakatira dito sa bahay. Pero yan, sabi naman niya, hindi naman daw siya talaga yung official na may-ari nitong bahay. Nakitira lang daw siya. Parang nakakaawa din si kuya pag nakakuha ito sa bidding. Pero wala din naman talagang choice kapag mayroon talagang gustong mag-bid dito. Kasi nga, nilabas naman ito ni Pag-ibig sa foreclose na for bidding. At kailangan din naman itong ibenta talaga ni Pag-ibig. Nagpapaalam lang ako dito na kung pwede silipin yung loob, kaya pumayag naman siya. At mabait na naman yung nakatira dito. Gumagawa nga daw siya ng bahay, kaya kung sakaling kayo makakuha nito, pwede nyo na din siguro siyang kontratahin na siya na lang gumawa ng bahay. Pwede naman yun. Yun nga lang ay mawalan din siya ng bahay, maghanap naman siya ng ibang matira. Hindi din ako sure kung meron siyang ibang pamilya dito. Pwede nyo din siguro siyang itanong. Pero yun, kayo na pahala kapag gusto nyong mag-bid dito sa property. Ito naman tsura niya sa loob. Maraming tambak din dito sa looban, madilim at yun, may mga kabinet pa nga. At ito yung tsura niya sa taas. Sumilip lang ako saglit, di ko na siya hinalangkat kasi nga may nakatira dito sa unit. Kaya yun, kausapin niya lang siya kapag nakuha niya itong property. Pero makita niyo, ano naman siya, hindi din naman siya naka-partition, walang improvement dito. At bare unit lang din siya. Wala din siyang mga kisame. Pati yung bintana, wala din siyang improvement. Yun nga lang, naka-steel deck din naman itong pinaka-slab niya. Kaya medyo matibay din naman to. At yung hagdanan niya, parang usual na combination ng wood tsaka steel. At hindi na din siya ganun ka siguro katibay kasi matagal na itong property na ganito na yung itsura niya. Bare unit lang din talaga siya, wala siyang improvement. As usual, maliit lang din itong space sa harapan niya, kaya sakto lang ipapa-extend yun ng konti para magiging terrace or front ng bahay. May mga tanim-tanim lang dito. At yan, ganyan, marami siyang kalat. Depende na lang sa inyo kung gusto niyo magbili dito sa property.
Pero mura lang naman to, nasa mga 747 lang siya around. So ang required monthly income is nasa mga 13k plus or 14k na sahod. Pwede na kung makuha nyo ito sa minimum, pero kasi usually sa bidding di naman talaga siya makukuha sa minimum bid price, kaya tataasan nyo pa din yung offer nyo. Itong property ay available sa first public auction under trans number OPA 1510043 with no discount. Ang acceptance of bid offers is from July 21 to 25 and then ang opening of bid offers is on July 29. Itong property number 815-202-40621-0007. Ang property location is at Block 3 Lot 24, Green Park Villas, Malagasang 2D, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 36 square meter at ang floor area is 42 square meter. Ang minimum bid price sa pag-ibig is 744,075 pesos and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 13,089 pesos and 71 centavos. At ito ay isang unoccupied property. Ayan lang, sandali lang ating biyahe palabas kung gusto niyo makita itong route palabas ng Green Park Villas 2 or Phase 2 palabas ng Open Canal Road. Maganda rin na naman itong labasan itong Open Canal kasi diretso na siya doon sa may flyover. Let's go! Yun lang, ito na yung pinaka-gate ng Phase 2. Dito ko na lang tatapusin itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.